ito yung mga binili ko as a content creator. I do contents for brands and of course, habang tumatagal, we have to invest on our tools para ma-upgrade din yung quality ng ating video. So sa una, pwede namang wala pa, like yung phone mo lang or yung existing tools mo na meron ka sa bahay. Pero as you progress on content creation, you have to invest also doon sa mga ginagamit nating tools sa brands. I'm more product focus and yung more on product demonstration. So these are the things that I use for my videos. First one is my cell phone. So itong isa ginagamit ko, it's iPhone 14 Plus. So dalawa yung ginagamit kong phone for content creation, iPhone 14 and iPhone 15. This is the quality I got for 14. Yung 14 yung ginagamit ko kasi yung mic na binili ko, yung compatible sa phone na to. And sometimes I use the iPhone 15. So, I have two phones. And for the product shots that I use or the product shots na kinukuha ko, mas ginagamit ko yung 15 kasi mas siya, malinaw. Mas malinaw yung iPhone 15 kesa sa 14. So, yung next kong binili is macro lens. As a content creator for brands, mas madalas nating kunan ng video yung mga products na kailangan natin i-promote. So as for me, mahilig ako sa detailed shots, yung mga close-up shots. So I bought a macro lens. Yung macro lens ko na yon, nag-start ako sa 200 pesos na macro lens. Ginamit ko siya for 8 months and okay naman, maganda naman yung quality. Pero kasi napapansin ko, meron palang mas magandang macro lens na ginagamit yung ibang content creators. That's why pinag-ipunan ko rin yung macro lens na gamit ko ngayon. So, yung gamit ko ngayong macro lens is from Olanzi. Ito. Nagawan ko na siya ng video before, but I will show you this one again. Ito yung Olanzi. Ito yung packaging niya. So, ito yung casing ng macro lens. Ito naman yung loob niya. So, meron kang dalawang clips na pwedeng pagpilian. Ito yung ginagamit ko kasi parang nilalagay lang, ina-attach lang siya sa mismong cellphone. Ito hindi ko pa masyadong na-try. And then, ito yung mismong lens na ginagamit ko for close-up shots. So, may kasama rin tong panlinis pero nawala ko na. Pero meron siyang kasamang panlinis. So, ganito yung itsura niya. Meron siyang cover, dalawa. Itong sa taas at ito sa baba. Ganito siya pag naka-attach siya sa phone. So, a-adjust mo lang siya doon sa gusto mong itsura. So, medyo may technique on using macro lens kasi minsan yung mga bagong gamit, nagtataka sila ba't malabo. But it's just normal. You just have to find yung sweet spot doon sa paggamit mo ng lens. Next na binili ko is yung Boya microphone. Itong gamit ko ngayon is bago lang siya. But before, nung nagsistart pa lang ako, meron akong ginagamit na tig to 200 pesos. So, nagawa naman niya yung kaukulan niya bilang microphone. Nakakapag-record naman siya. But, napansin ko na medyo hindi maganda yung audio. Kahit maganda siya, I'm looking for more. Parang, mas gusto ko ng mas quality video or mas quality sounds. So, ngayon, meron akong bagong microphone. This is the Boya microphone. Meron tong option na dalawa siya. So, kapag yung contents nyo, nag-i-interview kayo, pwede nyo siyang kunin. Pero ako kasi, di pa naman ako dumarating sa point na kailangan kong mang-interview ng tao. So, ito lang isa. Tapos, meron siyang option na for Android and for iPhone users. Naka-lightning port. Pero meron din siyang C-type. Yan. Tapos, meron yung for Android, yun, di ko kabisado. And so far, I really like the sound of this microphone. So, it's much better dun sa 200 pesos. Yung 200 pesos kasi, okay naman siya, nakaka-record siya. Pero minsan, kapag nasa ibang phone na pala, parang garalgal or may parang minsan nasisira yung audio niya. So, if you are into content creation, na sure kayo, you have to invest on tools na mag-upgrade ng videos nyo. So, ang next kong binili is this tofu light. Madalas nyo siyang nakikita sa TikTok kasi sulit na sulit tong light na to. So, for this light, meron akong tatlong parang attachments na pwedeng gamitin for this one. So, ito yung isa naka-clip. So, ginagamit ko to kapag POV shots, ganyan. Ginagamit ko to kapag 45-degree angle yung sinushoot kong video. Tapos meron din akong ganito, yung parang naka-tripod siya. So, ito yung madalas kong gamitin din kapag kumukuha ako ng videos for unboxing and then need ko ng light. Kasi madalas sa kwarto ako nag-film. And sa kwarto, walang masyadong natural light. So, need ko ng additional light. So, tofu light yung gamit. So, ganyan siya, ginagamit ko for video and then na-adjust din yung intensity ng light or yung light na gusto mo.
So, papakita ko lang sa inyo paano. Mag-iiba rin yung kulay niyan. Ayan. So, kung gusto mong maiba-iba yung feel nung videos mo, you could use this one. So, meron siyang, lahat ng color spectrums, pwede siya. So, i-adjust mo lang yung hue niya. And last but not the least, yung mga decorations ko for my videos. So, I have yung mga flowers and then yung mga candles na cute. Ayan, dagdag ng feels for the video. Ayan yung mga ganito. Ayan. Bumili ako ng flowers from dito marami rin sa TikTok shop. And then itong ganito, dagdag sa feels ng video na cutie. Ayan, so decorations. Tapos, hindi ko napapakita, pero meron akong biniling Sintra board for my videos kapag gusto ko na white background, ganyan. I have two. So, dun sa ilalim, sa mismong table, and then dun sa nakatayo. So, kasi ang mahal ng backdrops, super mahal ng backdrops, nasa 1,000. Kaya, nag-improvise na lang ako. So, I have two Sintra boards and mas mura siya, mga 200 pesos isa. So, nasa 400 yung dalawang Sintra board na yun. So, coming from that tools, medyo pricey yung iba doon kasi mas sulit bumili ng mas mahal pero mapapakinabangan mo ng matagal kaysa doon sa mura pero yung quality ay hindi maganda. So, eventually magpapalit ka rin talaga kapag low quality yung mga tools na ginagamit mo. So, ayun. So, as a content creator, talaga nag-i-invest tayo sa mga tools para yung video na napoproduce natin is proportion naman dun sa payment na binibigay sa atin ng brands. But even though I invested on those items, nag-start din ako dun sa mura-mura lang. Hindi mo kailangan agad mag-invest ng 1,000 pesos, 2,000 pesos. Siguro ito nasa mga 10K na yung investment ko sa tools. Tapos yung phone ko pa, mahal. 'Di ba? Mahal-mahal ng phone. But I started from what I have. So, dati, nag-start ako ng 8 Plus, iPhone 8 Plus. Tapos naging 14 yung phone ko and then may 15 ako ngayon. And one thing that I realized is that yung videos na kinukuha natin, kapag hindi ka pa talaga marunong kumuha ng video, hindi rin gano'n kaganda yung itsura niya. Kasi nung nagsa-start pa lang ako nung paggamit ko nung 14 na 'to, ayan, yung iPhone 14, same lang siya nung output na napo-produce ko doon sa iPhone 8, kahit na mas maganda yung pixels nung phone ng 14. And then na-realize ko na yung kagandahan ng video is nag-i-increase by practice. Hindi siya dahil sa phone or sa equipments. Maraming mga content creators na mas maganda pa yung video quality kahit medyo mas advanced yung phone ng iba kasi na-master na nila yung tamang angles, yung lighting, and then yung mga strategies and tips dun sa pagkuha ng videos. So, kung starting ka pa lang, wag kang mawalan ng pag-asa. Kahit maraming content creators, it's never late for you to join us on the content creation side. Bakit? Kasi napakadaming brands na naghahanap ng content creators. And content creators, meron tayong sari-sariling niche. Yung niche is yung ginagawa natin ng video. Like for me, I do beauty contents for K-beauty and for sensitive acne-prone skin. So, yun yung niche ko. So, ikaw baka mahilig ka sa fashion, marami kang outfits, marami kang damit. So, ayun, iba-iba tayo ng niche. So, hindi kayo mawawalan ng client. And hindi kayo mawawalan ng brands na isa-serve. Yung opportunities, andyan lang siya, hahanapin lang natin. Kaya, yung iba pa hindi makapag-start mag-video kasi hindi daw aesthetic yung bahay, magulo yung kwarto, but it is possible na makapag-video pa rin. Mag-video ka sa labas, use what you have, bumili ka ng mga folder, ganyan, as background, madali lang yan, gagawa mo ng paraan kung talagang gusto mo. Kung gusto mo yung products na mga binigay ko kanina, you can always check the yellow basket here. Check nyo na lang yung price para kung swak sa budget nyo and meron kayong pambili, okay lang. Pag wala, edi next time na lang pag-ipunan natin. Hindi naman agad-agad na bibili natin lahat ng tools na kailangan natin.